Sunod, al-mas'alatul khamisa. Panglimang aralin, man yu'dar bitarkil jama'ah. Sino ang pinahintulutan na hindi sumama sa sala ng jama'ah? Okay, di ba natalakay natin kagabi yung bulag, kahit yung bulag, naririnig naman niya yung adan, pero obligado pa rin siya na pumunta sa masjid. Okay? Lalo naman yung bingi. Diba? Kasi yung bingi, meron naman siya ibang senses para malaman niya na nag-adan na pala, o oras na pala ng sala. Okay? So yung mga ahlul a'dar na pwedeng hindi sila pumunta sa masjid para sa jama'a, yu'dar al-muslimu bitarkil jama'ati fil ahwalit taliyah. So maring mapaumanhina ng Muslim na hindi siya makakarating sa masjid para sa salatul jama'a. Merong 8 na tinukoy dito. 8. Una, al-maridu mardan yulhikuhu minhu masyakkatun law dhahaba ilal jama'a. Ang tao na may sakit, na ang sakit niya ay maaaring magdulot na mahirapan siyang pumunta sa masjid. Okay? Ito yung sakit na na pwedeng mapaumanhinan yung tao na hindi makapunta sa masjid. Masakit yung ulo, nilalagnat, may trangkaso, may rayuma, may arthritis, may gout, may pilay, hindi makalakad, yun. Pangalawa, i-enumerate muna natin at balikan na lang natin. Al-mudafi'u ahadul akhbataini, yung tao na nangangailangan na umihi muna o dumumi, unahin niya yun. Okay? Hindi siya pwedeng pupunta sa sala na pinipigilan niya yun. Okay? Mamaya masira pa yung wudu niya habang nandun siya sa sala. Pangatlo, man lahu da'iun yarjuhu aw yakhafu diya'u malihi aw kutihi aw dararan fihi. Sino man na merong nawawalang bagay na napaka-importante nito, na kung hindi niya ito hanapin agad, maaaring mawawala o mapipinsala, masisira. Okay, so pwedeng hindi siya dumalo sa jama'a. Pero tinutukoy dito, mahalaga talaga ha. Baka kayo, nawala lang yung ballpen nyo, hindi muna kayo sasama sa jama'a, nawawala yung sandok, nawawala yung kung ano-ano. Pangapat, husulul adha bimatarin wawahlin, wathaljin, wajalid. Kapag matindi yung ulan, matindi yung snow, matindi yung pag-ulan ng yelo, yung hail, so pwedeng sa bahay na lang. Panlima, husulul masyakka bitatwilil imam. Ito panlima, yung kapag masyado raw mahaba magbasa yung imam o mahaba magsala yung imam, pwedeng maging dahilan ito na yung tao ay magsasala na lang sa kanyang bahay. Anyway, lilinawin pa natin ito inshallah. Kasi baka abusuhin ito ng mga tao. Kasi nga minsan, may mga aral sa Islam, hindi naiintindihan ng mga tao, mali nilang naunawaan at inaabuso nila. Number 6, khawfu fawatir rafka fi safar. Kapag kinatatakutan mo na may iwan ka ng sasakyan sa paglalakbay, ay pwede mong ipagpaliban mo ng sala kasama ang jama'a, inshallah. At maaaring ang mangyari na mauna ka na magsala. Yung katulad ng ginagawa nyo minsan, pwede rin. Pang-7, al-khawfu min mautin, al-khawfu min mauti karibuhu, min mauti karibihi, wa huwa ghayra hadirin ma'ahu. Bawa, meron kang kamag-anak na naghihingalo, pupuntahan mo muna yon. Dumating ni oras ng sala, pwede mong puntahan mo na yun at hindi ka sumama sa jama'a. At pang-8, mulazamatu garimun lahu wala syai'a ma'ahu yukdi. Sa una, al-maridu mardan yulhikuhu minhu masyakkatan law dhahaba ilal jama'a. Yung merong sakit na magiging mahirap para sa kanyang pagpunta sa jama'a. Ito yun. Okay? Pero kung yung sakit mo, pimples lang, hindi yun dahilan para pumunta ka para hindi ka pumunta sa masjid. Okay? Yun ay sakit mo. O masakit yung damdamin mo, hindi yun dahilan para hindi ka pumunta sa masjid. So sinabi sa Surat Al-Fath, verse 17,
Laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. So walang problema sa bulag at walang problema sa nahihirapan at walang problema sa may sakit na hindi sila makadalo sa masjid. Okay? Pero yung tinutukoy talaga rito actually ay kumbaga yung salatul jamaah. Wali'annahu lamma marada takallafa anil masjid. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma marada takallafa anil masjid. Ganyan din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang siya ay nagkasakit ay hindi siya dumalo sa salatul jamaah. At sinabi nga niya, muru Abu Bakar falyusalli bin nas. At inutusan niya si Aisha na sabihin kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na mag-imam sa mga tao. Dahil hindi makakapunta ng masjid si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqawli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sinabi rin ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, walaqad ra'aytana wa ma yatakhallafa anha illa munafiqun kad alima nifaqahu aw maridun. So nakita na ninyo ng sino mang hindi dumadalo sa jamaah o walang sino man ang hindi dumadalo sa jamaah liban na lamang na ito ay munafik na nakikilala ang kanyang nifaq, na ito ay nagpapanggap na Muslim at nakikilala ang kanyang pagpapanggap, o kaya ito ay may sakit. Wa kadhalika al-khaif huduth al-marad li'annahu fi ma'nahu. At ganyan din maaring mangyari na yung tao na natatakot na lalala ang kanyang sakit kapag pumunta siya ng jamaah, so pwede siyang hindi pumunta ng jamaah. Katulad ng panahon ng pandemic, di ba? Hindi na pinapapunta yung mga tao sa jamaah sa parehong kadahilanan. Halimbawa, kapag lumabas ka, malamig yung panahon, o kaya hindi pa magaling yung pilay mo, so pwedeng, inshallah, hindi na muna sila magsala sa jamaah. Pero kapag okay na, pwede silang pumunta. At dapat na nga silang pumunta. Pangalawa, al-mudafi'u ahad al-akhbatain aw man bihadrati ta'ama muhtajan ilayhi. Bihadrati ta'amin muhtajun ilayhi, yung pumipigil sa kanyang dumi o ihi o ano pa mang call of nature, o kaya yung tao na inihanda na ang pagkain niya at kailangan niya talagang kumain. Gutom na siya, halimbawa. So merong hadith iniulat ni Aisha, la salata bihadrati ta'am, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi dapat magsala ang sino man na inihanda na para sa kanya ang kanyang pagkain. Ang tinutukoy dito, natalakin na natin to, di ba? Yung kailangan niyang kumain, so kumain muna siya. Pero kung busog ka pa, o fasting ka naman, o mainit pa yung pagkain, pwede pagpaliban mo yung pagkain, pwede mong iwan yun, magsala ka muna. Pero kung kailangan mo na talagang kumain, kasi pag pumunta ka sa sala sa jamaah, iniisip mo rin pagkain, edi kumain ka na muna bago ka magsala. So nga, hindi magsasala, o pwedeng ipagpaliban ng sala ng tao na naihanda ng pagkain para sa kanya, wala huwa yudafi'ul akhbatain, o yung tao na nararamdaman niya yung tawag ng kalikasan, kailangan niya mag-CR, ganun, unahin niya yun bago siya pumunta ng masjid. Pangatlo, man lahu da'iun yarjuhu aw yakhafu diya amalihi aw kutihi aw dararan fihi. Sino man ang nawalan ng isang bagay at natatakot siya na tuluyan na itong mawawala, lalo na ito ay may halaga, o kaya ito ay pagkain, o ito ay pagkain na mawawala o pagkain na nawawala o pwedeng mapinsala. So merong hadith na iniulat ni Ibn Abbas, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud, man sami'an nidaa falam yamna'hu min ittibaihi udrun. Sino man ang makarinig ng adhan at hindi siya pinigilan ng anumang mabigat na kadahilanan. Ibig sabihin, sila yung dapat pumunta ng jamaah, salatul jamaah. Qalu famal udru ya Rasulullah. So inulat ito ni Ibn Abbas at ito'y sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaya tinanong nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang dahilan na ito na pinahintulutan na hindi makapagsala ang tao sa jamaah? Sinabi niya, al-khawfu aw marad, ang takot at ang pagkakasakit. So ito ikabilang sa takot. Takot na mawawala ng tuluyan ang isang bagay mo na nawawala. O ninakawan ka, halimbawa, hanapin mo muna yung gamit mo, kabilang yun dito. Na yun nga, karugtong nito, lam yakbalillahu minhus salata allati salla. So sino man ang tao na hindi tumungo sa masjid, kahit narinig niya ang adan at wala siyang dahilan para hindi tumungo sa masjid, katulad ng takot o pagkakasakit, hindi tatanggapin ni Allah sa kanya ang kanyang sala na kanyang ginawa. Pero nalinaw na natin ito kagabi, ito ay pagpapahayag lamang ng tahrim, pagbabawal, pero maaring tanggap ang kanyang sala, pero nga lang siya ay nagkakasala. Pero syempre, maaari nang hindi rin talaga tanggap. Dahil si Allah ultimately ang maghahatol dito. Bakada kullu khaifin ala nafsihi aw malihi aw ahlihi wa waladi. Gayon din ang sinumang natatakot para sa kanyang sarili, yaman, pamilya o anak. Ba, nawawala yung anak mo, pwedeng hindi ka muna magsala, hanapin mo muna yung anak mo. Okay? Fa innahu yu'daru bitarkil jama'ati, siya ay mapapahintulutan na hindi mo na magsala kasama ang jama'a. Fa innal khawfa udurun, dahil ang takot ay isa sa mga pinahintulutang kadahilanan. Number 4, husul al-adha bimatarin wa wahlin wa thaljin wa jalidin. Pagdating ng mga matitinding pinsala, dala ng matinding ulan, malakas na hangin, snow o hail, yung malalaking tipak ng yelo na bumabagsak. Yan nga, aurihin, baridatin, yung malamig na hangin, aurihin baridatin syadidatin bilaylatin mudlima. Malamig na hangin na malakas sa gabi na madilim. At ito ay hadith na iniulat ni Ibn Omar, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru al-mu'adhdhin idha kanat laylatu baridatin data matarin yaqulu alla sallu fi ar-rihal. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing ng madilim daw ang gabi, ibig sabihin walang buwan at merong malakas na ulan at malamig ang panahon, sinasabi na lang niya sa muaddin na sabihin sa sala, magsala na kayo, na sabihin sa adan, magsala na kayo sa inyong mga bahay. At dito alhamdulillah hindi naman umaabot sa ganito na mapanganib ang magsala sa jamaah kahit malakas yung ulan o kahit walang kuryente, kasi hindi naman madilim, hindi naman maputik, hindi ka naman madudulas, hindi ka naman mamamatay. So hindi tayo gumagawa nito. Tinutuloy natin ang sala sa jamaah, alhamdulillah. At hindi tayo nagko-combine ng sala. Minsan lang ginawa ito dito na maulan, tapos walang kuryente, wala pang solar nun eh. So nag-combine kami ng Maghrib at Isya. Pero ngayon kahit hindi na, inshallah, kasi nawala na yung dahilan. 5, husulul masyakkati bitatwilil imam. Yung kapag nahihirapan ng tao sa sobrang haba ng sala ng imam, lianna rajulan salla ma'a Mu'adh, meron daw lalaki na nagsala kasama si Mu'adh bin Jabal, si Mu'adh yung imam, thumman farada fasalla wahdahu lamma tawwala Mu'adh. At nagsala raw itong tao na ito mag-isa. Umalis siya at nagsala mag-isa dahil ang tagal daw ni Mu'adh magsala. Falam yunkir alayhi sallallahu alaihi wasallam hina akhbarahu. At hindi siya pinagalitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinabi ito sa kanya. Pero syempre, ito ay marapat na unawain natin sa makatwirang paraan. Sa itong tao na ito, so maaring pinahintulutan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin ito, na meron din naman siyang kadahilanan. Okay? Pero kung yung tao, kumbaga nagrereklamo mahaba yung sala na hindi naman ito mahaba para sa kung ano ang nakagawian natin, walang karapatan ng tao na ito na hindi dumalo sa sala ng jamaah. 6, khawfu fawatir rafaqah fi safar, na natatakot siya na maiwan siya sa paglalakbay. 5, fi dalika fi inshigal
inshigali kalbihi idan tadar al-jama'a. Na gayon din, maaring maabala ang puso ng tao na ito habang siya ay naghihintay ng jama'a. Aw dakhala fiha makafata diya wa fawati rafaqati. Wafawata rafaqati. Ngayon nga, maaring sa paghihintay niya sa jama'a ay kumbaga abala ang kanyang puso, maligalig na baka maiwan siya o nag-aalala siya. At lalo naman kapag nandun na siya sa sala, nag-aalala siya na baka maiwan siya nung bus o nung sasakyan o nung mga kasama niya. Number 7, al-khawfu min mauti karibihi wa huwa ghayra hadirin ma'ahu ka'an yakuna karibuhu fi siyaqil maut. Kapag meron kang kamag-anak na naghihingalo, maaaring puntahan mo muna yun. At hindi ka na muna pupunta sa jama'a. Wa ahabba an yakuna ma'ahu yulakkinuhu ash-shahadata wa nahwu dalik. Kailangan niyang puntahan yun para gabayan na magsyahada bago mamatay at iba pang katulad nito. Fayu'daru bitarkil jama'ati liajli dalik. At maaari siyang pahintulutan na hindi siya sasama sa sala ng jama'a dahil dito. Pangwalo, panghuli, mulazamatu garimun lahu wala shay'a ma'ahu yakdi. So dito sa mulazamatu garim, yung sasamahan ng tao, yung isang tao na may specifically actually may utang siya rito. So pinagkakautangan mo, sasamahan mo sa iba't ibang mga kadahilanan para mabayaran mo yung utang mo lalong-lalo na. Falahu tarkul jama'a lima yulhikuhu min al-adiyya al-mutalabatul garim wa mulazamatuhu iya. Na bawa yung pinagkakautangan niya naniningil na at kailangan niyang humanap ng pambayad, sasamahan niya o sasamahan siya nung pinagkakautangan niya na maghanap ng pambayad. So unahin niya itong pagbabayad ng utang kaysa sa salatul jama'a. Pero syempre depende ito. Depende ito, ha? Hindi ito kumbaga isang bagay na pwede nating gagawin na lang na basta-bastang dahilan. Basta ang lahat ng 8 na ito ay dapat na isakatuparan sa makatuwirang paraan, inshallah. Makatuwiran at makatarungan at hindi aabusuhin ng mga tao, inshallah. So tutuloy natin ito bukas, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.